Ano nga ba ang totoong pinaniniwala ng budget mo? Sinasabi natin na family first tayo, o kaya kalusugan natin ang pinaka-priority, o baka mission ng kumpanya natin ang laging nangunguna. Pero kung bubuksan natin ang bank app mo ngayon at titingnan ang kalendaryo sa telepono mo, Iba ang kwento na makikita mo dyan, di ba? exactly, iba ang sasabihin nila. Masakit man aminin, ang ating kalendaryo at bank account, yan talaga ang nagkukwento ng totoong nangyayari sa buhay natin. Mas tapat pa nga ang mga ito kaysa sa mga salitang lumalabas sa bibig natin eh. Mabigat na reality yan para sa ating lahat. At yan mismo ang sentro ng usapan natin ngayon. Susuriin natin ang isang malalim na dokumento na pinamagatang Resource Allocation, Stewardship as Strategic Clarity. Medyo mahaba yung title. Oo. At kapag naririnig mo yung pamada, baka isipin mo agad na para lang ito sa pamamahala ng isang simbahan o isang malaking non-profit organization. Parang masyadong corporate o religious yung tunog. Tama. Pero habang hinihimay natin ito ngayon, makikita mo na ang mga prinsipyo dito ay direktang tumutumbok sa kung paano mo pinapatakbo ang sarili mong buhay, ang negosyo mo, o pati na rin yung pamilya mo. At yan ang mismong misyon ng ating malalimang pagsisiyasat ngayon. Gusto nating kunin yung mga konseptong ito at ilapat sa pang-araw-araw mong desisyon. Kasi, mapapaisip ka talaga eh. Bakit nga ba ang laki ng puwang o yung gap sa pagitan ng sinasabi nating mahalaga sa atin at sa kung saan talaga napupunta yung oras at pera natin? Hindi naman natin sinasadyang magsinungaling sa sarili natin. O nga, wala namang may gusto nun. Pero nagsisimula ang lahat ng kalituhang ito sa isang napakabatayang pagkakamali. May maling pananaw tayo kung sino ba talaga ang may-ari ng mga yaman natin. Paanong maling pananaw? Ibinabahagi kasi ng dokumento ang isang matibay na theological na pundasyon. Binanggit dito yung Psalm 24.1 na nagsasabing ang buong daigdig at ang lahat ng narito ay sa Diyos. Tapos ginamit din yung kilalang talinghaga ng mga talento mula sa Biblia. Yung Parable of the Talents. Pamilyar yan. Oo. Ngayon, ano ang epekto nito sa sikolohiya natin? Kapag nahulog tayo sa ilusyon ng pag-aari, kumbaga, kapag sinimulan nating sabihin na budget ko ito, oras ko ito, o mga empleyado ko ito, Nag-iiba yung mindset natin. sobrang nag-iiba. Nagiging defensive tayo. Ang nagiging pangunahing layunin na lang natin e protektahan kung ano ang meron tayo. Pumapasok tayo sa tinatawag nating survival mode. Alam mo, parang ganito yang. Iba ang kilos mo kapag ikaw ang landlord kumpara sa kung ikaw ay isang property manager lang, di ba? Oo, napakagandang analogy niyan. Kasi kung iniisip mong ikaw ang nagmamay-ari ng buong gusali, ang tendency mo bakuran ito, ipagdamot mo siya. Siguraduhin walang makakakuha nito mula sa'yo. Pero kung malinaw sa isip mong property manager ka lang, Iba yung mga itatanong mo sa sarili mo. exactly. Tatanungin mo, ano ba ang gusto ng tunay na may-ari na mangyari sa espasyong ito? Paano ko ito mapapaganda ayon sa plano niya? Parang nawawala yung bigat ng pagiging makasarili. Kapag naiintindihan mo na ikaw ay isang property manager o isang katiwala, steward, kumbaga, hindi ka na nakatali sa takot. Alam mong ang lahat ng ito ay ipinagkatiwala lamang sa iyo para sa isang tiyak na misyon. Pero may problema tayo dyan eh. Ano yun? Sa kultura natin ngayon, madalas na-hijack yung salitang stewardship. Naku, totoo yan. Aaminin ko, kapag naririnig ko yung salitang stewardship, ang unang pumapasok sa isip ko may manghihingi ng donasyon. 'Di ba? Parang fundraising agad. Oo, parang guilt trip minsan ng mga organisasyon para magbigay ka ng pera. Pag sinabing, let's be good stewards, ang ibig sabihin talaga nun, magbigay ka pa ng malaki. Kaya nga nililinaw ng teksto natin na ang tunay na stewardship ay hindi nakaugat sa kakapusan o yung tinatawag nilang scarcity. Hindi ito tungkol sa pamumuhay ng may takot na baka maubusan tayo bukas. Kaya kailangan nating magtipid ng magtipid o humingi ng humingi. So ano siya kung hindi siya pagtitipid? Ang stewardship, sa pinakabuod nito, ay tungkol sa clarity o kalinawan.
Ito yung madiskarteng pagtatanong kung ano bang inaasahang bungang ibibigay ng ipinagkatiwalang yaman na ito. Ah, okay. Hindi lang siya simpleng pag-iipon para may maitabi sa bangko. Ito ay yung sadyang paglalagay ng yaman sa mga lugar kung saan talaga lalago yung misyon mo. Kaya hindi ibig sabihin ng pagiging mabuting katiwala ay ang hindi paggastos. Oo, minsan kabaliktaran pa nga. Minsan pala, ang pinakamabuting magagawa mo bilang katiwala ay gumastos ng malaki. Basta nasa tamang direksyon. Ngayon, kung malinaw na hindi tayo ang may-ari at tayo ay mga tagapamahala lamang, ano ba talaga yung mga spesifikong bagay na inilagay sa mga kamay natin? Kasi madalas pera agad ang naiisip natin, di ba? Pera ang pinakamabilis isipin kasi ito yung pinakamadaling bilangin sa isang spreadsheet. Hinihimay ng source natin yung tatlong pangunahing yaman. At oo, ang una ay ang financial capital o pera. Yung gasolina natin. Tama, itong nagsisilbing gasolina ng organisasyon o ng buhay mo. Kung saan mo ibinubuhos ang pera mo, yun ang binibigyan mo ng kapasidad na lumaki. Pero hindi lang dyan natatapos ang lahat. Ano yung pangalawa? Ang pangalawang yaman ay ang human capital o ang mga tao sa paligid natin. At may napakahalagang babala yung dokumento tungkol dito. Ano yung babala nila? Na ang mga tao ay hindi simpleng resources na parang uling na sinusunog lang para umandar ang makina. Kailangan silang linangin. Grabe ang laking pagkakamali natin dyan. Lalo na sa negosyo o kahit sa mga volunteer groups natin eh. Tinitingnan natin sila bilang tools lang. Totoo, kasangkapan lang para matapos ang trabaho. Kapag ganyan ang pananaw mo sa tao, ang nangyayari, nauubo sila, nagkakaroon ng matinding burnout. Kapag ginamit mo lang kasi yung tao nang walang sapat na paghubog o wala kang pangangalaga sa kanila, ang mangyayari ay depletion. Mauubos ang lakas nila, pati yung sigla at pananampalataya nila sa ginagawa ninyo mawawala. So dapat nag-i-invest tayo sa tao. Oo, kailangan mamuhunan ka sa pagpapalago ng kakayahan at pagkatao nila. At dyan napapasok yung pangatlong yaman na para sa akin ay ang pinakamahalaga pero pinakamadalas nating aksayahin. Ano yun? Ang ating time and attention o oras at atensyon. Nafu, ang hirap i-budget niyan. Kasi alam mo, madaling bilangin ng pera. Bubuksan mo lang ang bank app mo tapos na. Madaling bilangin ng tao. Titingnan mo lang kung ilang empleyado meron ka. Pero yung atensyon, Paano mo i-budget ang atensyon? Kasi pakiramdam ko talaga, para sa akin at sa marami sa nakikinig sa atin ngayon, ang atensyon natin ang laging ninanakaw araw-araw. sinasabi sa teksto na maaari kang magkaroon ng napakaraming pera at napakagagaling na tao. Pero kung sabog ang atensyon mo at ng organisasyon mo, wala kayong mararating. Wow. Ang paulit-ulit na pinagtutuunan ng atensyon mo, kung ano yung laging inaalala ng utak mo, yun ang siyang nagiging kultura mo at ng organisasyon mo. Nakaka-relate talaga ako dyan. Ito yung tinatawag nilang tyranny of the urgent, di ba? Yan nga mismo. Kasi hindi naman natin sinasadyang kalimutan yung mga long-term goals natin eh. Gusto naman nating mag-focus. Kaya lang, pag upo mo sa opisina, biglang may nagrereklamong kliyente. Tapos may sumasabog na problema sa operations. May sunod-sunod na emails na humihingi ng agarang sagot. Sila yung malakas sumigaw. Oo, sila yung pinakamaingay. Kaya doon napupinta yung atensyon natin. Kahit hindi naman talaga sila ang pinakamahalaga sa malaking plano. Saan nakatutok ang mata mo, doon nabubuo yung prioridad mo. Kaya yung mga leader na naging biktima na ng tyranny of the urgent, hindi na sila nagiging mga visionaries. Nagiging tagapag-apula na lang sila ng sunog araw-araw. Tama. At kapag puro pag-apula ng sunog ang ginagawa mo, hindi mo napapansin na hinihila ka na pala ng tinatawag na inertia o yung nakasanayang daloy. Yung hatak ng nakasanayan, bakit nga ba tayo nahihirapan bitawan yung mga bagay na matagal na nating ginagawa? Kahit alam naman nating inuubos lang nito yung attention natin, pati budget, pero wala namang ibinibigay na magandang resulta. Diyan ipinapakilala ng dokumento yung konsepto ng mga zombie programs. Zombie programs? Ang ganda ng term na yan, ah. Ito yung mga proyekto, gawain o kahit tradisyon sa kumpanya natin na patuloy lang nating pinupunduhan dahil pamilyar tayo sa kanila. Wala na silang nararating, hindi na epektibo, patay na kumbaga yung epekto nila sa mission natin. Pero patuloy pa rin gumagapang sa kalendaryo.
Oo, gumagapang sa budget dahil walang sino man ang may sapat na tapang na patayin yung programa. Gusto kong gumamit ng analogy dito kasi sobrang totoo nito. Alam mo yung pakiramdam na ang bilis malobat ng telepono mo? Yung umiinit pa nga sa bulsa mo? Tapos magtataka ka kung bakit. Oo, sisisihin mo yung baterya. Sisisihin mo yung brand ng phone. Pero kapag chinek mo yung settings, meron palang isang app na nakabukas sa background. Hindi mo naman siya ginagamit, hindi mo nakikita sa screen, pero tahimik nitong inuubos yung pondo ng baterya mo. Parang umuubos lang ng power, ng palihim. Exactly. Kaya yung mga apps na kailangan mo talaga, tulad ng Maps para hindi ka maligaw, o yung Messages para makausap mo ang pamilya mo, naglalag na. Kasi ubos na ang memory at power dahil dun sa zombie app. Ganitong-ganito ang ginagawa ng mga zombie programs sa atensyon at pera natin. Sakto ang analogy na yan. At yan din ang dahilan kung bakit binanggit sa teksto yung kwento mula sa aklat ni Hagay sa Biblia. Doon kasi inilarawan ng mga taong abalang-abala sa pagpapaganda ng kani-kanilang mga sariling bahay, habang yung bahay ng Diyos ay nananatiling sira-sira. Nakalimutan na nila yung totoong misyon nila. Hindi naman dahil galit sila sa Diyos, nabulag lang sila ng kanilang pang-araw-araw na routine na kasanayan. Nawala sila sa focus, kaya kailangan ng tinatawag sa John 15 na pruning o pagtatabas. Yung pinuputol yung mga sanga. Oo, ang pagtatabas ng mga sanga, kahit masakit, ay hindi pagpaparusa sa puno. Ginagawa ito para mas maidirekta yung nutrisyon sa mga sangang magbubunga ng mas malago. At alam mo, nahihirapan tayong magtabas kasi takot tayong makasakit ng damdamin eh. Sa negosyo, minsan hindi natin makatang isang lumang proyekto dahil sasabihin natin, si bossing ang nag-isip niyan 10 years ago o kaya dito na tayo nakilala eh. Mas gusto pa nating maging nice kesa maging epektibo? Totoo yan. Minsan inaaksaya natin ang yaman ng kasalukuyan para lang protektahan yung nostalgia ng nakaraan. Nakakapanghinayang. Kaya may ibinigay na halimbawa sa teksto na nagkukumpara sa dalawang uri ng organisasyon. Ginamit nilang halimbawa ay dalawang simbahan, pero napakadali nitong ilapat sa kahit anong kumpanya. Sige nga, paano yung dalawang yon? Yung una, may yaman at maraming nakalaang pondo. Pero dahil marami silang pera, hindi na sila namimili. Pinopunduhan nila lahat ng magagandang ideya, pati na yung mga nakasanayan na nilang gawin. And let me guess, kalat yung focus nila. Sobrang kalat, abala ang lahat ng tao, lahat pagod, pero parang walang malinaw na direksyon kung saan talaga sila papunta. Kumpara doon sa pangalawa. Yung pangalawa naman, kapo sa budget, pero dahil kakaunti lang ang pera at tao nila, napilitan silang maging labis na madiskarte. Kumbaga, ang kakapusan nila ang naging guro nila. Wala silang choice kundi maging focused. Tama, kinailangan nilang itabas lahat ng hindi mahalaga para itukok ang bawat sentimo at bawat minutong may iron sila doon sa iisang bagay na pinakamahalaga sa kanilang misyon. At sa huli, mas nagkaroon pa ng malaking epekto itong pangalawang organisasyon. Okay, kaya kung gusto nating malaman kung ano ang dapat nating itabas sa buhay natin at kung ano yung mga zombie programs na tahimik na umuubo sa baterya natin, saan ba tayo titingin? Sabi mo kanina, ang salamin ng lahat ng ito ay ang budget. Ipinapaliwanag ng dokumento na ang budget ay higit pa sa isang Excel spreadsheet. Tinitingnan ito bilang isang pampublikong kumpisal o public confession. Public confession. Oo, sinabi ni Jesus kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Yung budget natin, yun ang walang awang naglalantad ng puwang sa pagitan ng mga bagay na idinedeklara nating mahalaga at ng mga bagay na totoong sinusuportahan natin. Ang ganda nun ah. Sinasabi nga sa teksto, words create aspiration. Allocation creates reality. Ang salita humuhubog lang ng pangarap, pero kung saan mo ibinuhos ang yaman, yun ang lumilikha ng realidad. Exactly. Pero teka, aaminin ko, parang ang bigat naman yata niyan. Kung titingnan ko ang Excel sheet ng kumpanya ko, tapos sasabihin mong moral o theological na issue yan, parang nakaka-guilt trip naman. Paanong nakaka-guilt trip? Ibig bang sabihin, kung idinideklara kong mahalaga ang mental health ng mga empleyado ko, pero wala akong budget para doon dahil nagsisimula pa lang ang kumpanya at talagang kinakapos kami, masama na agad ang intensyon ko. Wala bang puang para sa simpleng katotohanan na baka kulang lang talaga sa pondo at walang kinalaman sa pagiging espiritual ko?
Magandang punto yan. At hindi layunin ng konseptong ito na husgahan ka o ipahiya ka dahil sa kakulangan. Ah, okay. Kasi medyo nakakatakot eh. Hindi ito para maging sinikal tayo sa isa't isa. Ang layunin ay kalinawan at espiritual na pananaw, yung tinatawag nating pagsisisi o repentance. Pagsisisi. Parang umiiyak ka sa kasalanan mo. Hindi ganun kadramatiko. Sa konteksto ng pamamahala, ang pagsisisi ay madalas nagsisimula sa simpleng pag-amin sa katotohanan upang makapagbago tayo ng direksyon. Kung patuloy mong lolokohin ang sarili mo na family first ka, pero nagtatrabaho ka ng 80 hours linggo-linggo at walang nakablock na oras para sa pamilya sa kalendaryo mo, Niluloko mo lang ang sarili mo. oo, ang budget at kalendaryo ay nandyan hindi para parusahan ka, kundi para bigyan ka ng reality check kapag ang mga salita mo ay nagiging pampalubag-loob na lang. Ito ay pagyakap sa katotohanan. Okay, naintindihan ko na siya ngayon. Parang diagnostic tool pala siya. Hindi siya nandyan para sabihing ang sama mong tao. Nandyan ang budget at kalendaryo para sabihing, uy, medyo lumilihis ka na sa sinabi mong gusto mong puntahan. Tama? Kaya ngayong nakita na natin sa spreadsheet ang totoong sitwasyon natin, ano na ang gagawin natin? Hindi pwedeng titigin lang natin to tapos ma-depress tayo, di ba? Dito inilalatag ng dokumento yung mga konkretong hakbang. Ang unang hakbang para maayos ang pamamahala ay ang pagkakaroon ng tapang na magsabi ng hindi o yung tinatawag nilang the holy no. Ang banal na pagtanggi. Oo. Hindi mo maaring sabihing oo sa lahat ng magagandang ideya, lalo na kung ang pag-oo mo ay makakasira sa iyong pangunahing misyon. Iyang banal na pagtanggi na yan, sobrang hirap niyan sa ating kulturang Pilipino. Sanay tayo makisama eh. Hirap tayong humindi. Oo, ayam nating nakaka-disappoint ng ibang tao, kaya umuoo tayo sa lahat ng imbitasyon, sa lahat ng dagdag na trabaho sa opisina, kahit alam nating ubus na tayo. Pero, ang pag-oo sa isang bagong proyekto ay laging nangangahulugan ng tahimik na paghinte sa atensyon na dapat sana ay ibibigay mo sa iyong pamilya o core business. Pagtanggi sa tamang bagay ang ginagawa mo pag umuoo ka sa maling bagay. Wow, that makes sense. Anong susunod na hagbang? Pangalawa, iminumungkahi ng teksto ang pagsasagawa ng isang matapat na audit. Hahanapin mo yung 3 pangunahing butas sa organisasyon mo. Ano yung unang butas? Una, ang waste o aksaya. Ito yung mga zombie programs na pinag-usapan natin kanina. Mga paulit-ulit na gawaing walang ibinubunga. Okay. Pangalawa? Pangalawa, ang overlap o pagpapatong-patong. Kapag may mga magkakasabay na tao o departamento na gumagawa ng iisang bagay, kaya nag-aagawan sila sa atensyon at pondo ng walang malinaw na koordinasyon. Magulo yan. At pangatlo, na napakadalas mangyari, ang underinvestment o kakulangan sa pondo para sa mga totoong prioridad. Yung underinvestment, yan ang pinakamasakit pakinggan. Kasi dyan pumapasok yung sitwasyon kung saan nagpapatawag ka ng malaking meeting, di ba? Oo, tapos sasabihin mong eto na ang pinakamahalagang project natin. Exactly. Ipapaliwanag mo sa buong team na ito ang magliligtas sa kumpanya natin ngayong taon. Pero kapag tiningnan mo kung magkano ang idinagdag na budget para doon sa project na yon, barya lang pala. Samantalang yung mga lumang proyekto na wala ng kita, patuloy na nakakatanggap ng milyon-milyong pondo. Salita lang ng salita pero hindi sinusuportahan ng tunay na yaman. At kapag ganyan ang nangyayari, ang mga taong inilagay mo sa bagong proyekto na walang sapat na pondo ay mauubos. Mabuburnout sila. Kaya ang pangatlong hakbang sa dokumento ay ang burnout prevention. Ang pamamahala ng yaman ay dapat isama yung pagbuwag sa nakasanayang gawi kung saan ang ilang pinakamasisipag at tapat na tao lamang ang laging inaatasan ng pinakamabibigat na trabaho. Naabuso yung mga masisipag natin. Oo. Upang hindi sila masunog, kailangan mong linangin at bigyan ng tiwala yung iba pang miyembro. Kailangan ng malinaw na pagpasa ng tungkulin. Alam mo, para mas mapadali para sa'yo na nakikinig na ilapat ito sa buhay mo pagkatapos ng talakayang ito, gusto kong ibahagi ng malalim yung isang napaka-practical na framework na nakuha natin sa source natin ngayon. Ito yung delete, delegate, delay,
Do framework. 4 na D. Oo, 4 na D. Gamitin natin ito sa to-do list mo ngayon mismo. Una, delete o alisin. Mahirap itong gawin dahil feeling natin lahat mahalaga o baka may ma-miss out tayo. Pero kailangan mong tanungin, alin dito ang tahimik na umuubos ng baterya ko kahit hindi na ito connected sa misyon ko? Patayin mo na yan, alisin mo na. Pangalawa, delegate o ipasa sa iba. Ito mahirap din kasi minsan feeling natin tayo lang ang makakabawa ng tama. Yung pagiging perfectionist natin. Perfectionist tayo. Pero sabi nga natin kanina, kailangan nating linangin ang mga tao para makaiwas tayo sa burnout. Bigyan mo sila ng tiwala. Pangatlo, delay o ipagpaliban. At hindi ibig sabihin nito ay tamad ka. Tama. Inaamin mo lang na hindi lahat ng nag-iingay ay urgent. At pang-apat, do o gawin. Dito mo ngayang ibubuhos ang lahat ng natipid mong oras, atensyon at pera. Yan tayo nito ng espasyo at lakas para makapag-isip ng malinaw kung paano tayo magiging mabuti at matapat na katiwala ng mga napakataas na yaman natin. Kaya ano ngayon ang pinakamalaking hamon para sa iyo na nakikinig sa atin ngayon? Ito ang hamon ko sa iyo. Tingnan mo ang bank statement mo sa nakalipas na 30 araw. Tingnan mo ang kalendaryo mo sa nakalipas na 1 linggo. At kung matapang ka talaga, Tingnan mo yung screen time data sa phone mo. oo, para makita mo kung saang apps ba talaga napupunta ang buhay mo. Ang tanong, sinasalamin ba ng mga datos na ito ang idiniklara mong pinakamahalaga sa iyong buhay? O baka naman makikita mo na ang pera, oras at atensyon mo ay tahimik na nakikipagkompetensya sa tunay mong misyon dahil nagpadala ka sa hatak ng nakasanay? Bago tayo tuluyang magtapos, gusto kong mag-iwan ng isang kaisipang medyo magpapalito sa nakasanayan nating kultura ng pagiging produktibo. Ano yun? Madalas kasi ang hinahabol natin ay efficiency, di ba? Yung pagiging napakabilis at episyente. Yung tipong gusto natin bawat minuto sa kalendaryo ay may malinaw na output. Bawat sentimo may ROI. Oo. Pero paano kung sa paghahangad nating maging perfecto at efficient, ang mismong obsession natin sa pagiging mabilis ang siyang nagiging pinakamalaking hadlang natin sa totoong katapatan o yung tinatawag nating faithfulness? Wow. Wait, paanong naging hadlang? Paano kung minsan ang pinakatapat na hakbang na hinihingi sa iyo ng iyong tunay na misyon ay mukhang hindi praktikal? Baka mukha itong magastos, napakabagal o kaya naman hindi aaya-aya sa paningin ng mundo. Pero yun pala ang eksaktong hinihingi upang lumago ang iyong totoong layunin. Ang bigat nun. Ang katapatan kasi hindi palaging mabilis at madali. Madalas, ito'y matagal, tapat na pagtutok. Faithfulness is not always efficient. Isang matinding paalala yan na hindi tayo mga makina na idinisenyo lang para maglabas ng mabilis na resulta. Tayo ay mga taong may malalim na layunin. Bumabalik tayo sa una nating pinag-usapan. Ang budget at kalendaryo mo, sila ang x-ray ng buhay mo. Naglalantad ito ng totoong kalagayan mo, hindi para husgaan at saktan ka, kundi para ituro kung ano ang kailangang gamutin at i-align muli. Manatiling mapanuri sa kung saan mo inilalaan ang iyong oras, atensyon at yaman. Hanggang sa muli, ito ang inyong malalimang pagsisiyasat para sa araw na ito. Maraming salamat sa pagsama sa amin.